Sunod na makakalaban ng Strong Group ngayong araw ang team ng Japan. Panalo ang Strong Group sa kanilang first game pero hindi ganon kaganda ang kanilang simula sa first half ng kanilang laro kontra sa team ng Chinese Taipei A dahil na rin sa sila nga ay natambakan. Pinakaban nila ang mga Pinoy basketball fans at kung nagtuloy-tuloy ang magandang momentum ng Chinese Taipei A hanggang sa second half ay posible nga na natalo pa ang Strong Group sa game na ito. Kaya nga nasabi natin na magiging isang dikdikan na laban pa rin ang finals ng Jones Cup kapag nagharap ang team ng Chinese Taipei A kontra sa team ng Strong Group at ang dalawang teams na ito ang nakikita natin na maghaharap ulit sa finals. Sila ang magiging top 1 at top 2 pagkatapos ng single round robin. Ito ang solid nating prediction. Team ng Japan at ang national basketball team nga nila ang kanilang ginamit dito sa Jones Cup 2025 pero ito nga ay ang kanilang under 21 national basketball team sa FIBA. Nakikipagbakbakan ang Japan under 21 dito sa Jones Cup para na rin sa experience sa high level competition at gusto rin nilang manalo pero malaki-laki ang agwat sa experience. Talong-talo sila ng mga veteranong players ng ibang teams dito sa Jones Cup dahil sanay sa pro level. Ang karamihan sa mga players na naglalaro sa ibang teams sa Jones Cup at ang team ng Japan rin ang pinakabatang team dito sa liga. Prediction tayo at para sa akin panalo o mananalo ang Strong Group sa game na ito ngayong araw kontra sa team ng Japan at may pagkakataon na makapagpahinga ang mga key players natin at natutunugan natin ito o nakikita natin na gagamitin nga ni Coach Chu ang kanyang ibang players na hindi gaanong nababad sa first game. Dire-diretso ang laro kaya mahalaga ang konting pahinga para sa mga nababad na mga players sa kanilang previous game. Kung hindi naman kaya ay lilimitahan o babawasan ng konti ni Coach Chu ang kanilang playing time kagaya na lamang ni Ajin na talagang nakipagbakbakan sa loob ng paint sa first game kontra sa team ng Chinese Taipei A. Diretso ang laro at marami pa silang makakalaban bago ang finals. Pagkatapos na makalaban ng Strong Group ang team ng Japan ay malakas-lakas na team ang kanilang susunod na makakabanggaan at ito nga ay ang team ng Bahrain. Meron silang malalaking mama sa loob ng paint at dalawa nga rin yan kaya papalagan nila o may laban talaga ang team ng Bahrain kontra sa team ng Strong Group. Nagawang talunin ng Bahrain ang team ng Chinese Taipei B pero mas mahina ang team B ng Chinese Taipei kumpara sa kanilang team A. Maganda ang simula ni Abando sa kanilang first game, 11 points, 3 assists, 2 blocks at 2 rebounds. Isa sa katangian nga ni Abando ay ang pagkakaroon nito ng athletic ability na kanyang nagagamit sa depensa. 3&D type na player itong si Abando sa team ng Anyang noong sila nga ay nag-champion sa KBL at East Asia Super League at nagbabalik nga ang champion Abando na nakita natin sa KBL. Tingnan natin ang highlight plays ni Abando sa kanilang first game. Una na dito ang mabilis na transition offense mula sa depensa papunta sa opensa at Abando nasa kanilang court na nga mabilis na tumakbo at nakauna na iwan ang depensa para sa isang malupit na two-handed dunk. Iba talaga ang isang Abando sa open court kapag pabilisan. Sa pagbabaang usapan, nauuna ang isang air Abando, pinapakain ng alikabok ang depensa ng kalaban at dito napatingala na lamang ang player na iniwan ni Abando at nanood ng slam dunk show. Nagbabalik na rin ang 3-point shooting ni Abando at kagaya nga ng sinabi natin, ito yung champion Abando ng Anyang noon na naging kampiyon sa KBL at East Asia Super League. Idagdag pa natin ang kanyang slam dunk champion award mula sa KBL. Nangangamoy, balik Anyang si Abando kapag nagkasundo ang kanyang kampo at ang team ng Anyang dahil na rin sa nakita natin na meron talagang natutunugan ng isang sports enthusiast ng KBL na mukhang may nagaganap na usapan sa pagitan ng kampo ni Abando at ng Anyang. Pero ang tanong kung magpupush through ba ito at mapafinalize o hindi. Ayaw natin na maulit nga ang pagkakamali ng Strong Group yung natatambakan sila ng malaki dahil malaki ang chance na baka sa susunod ay hindi na sila makabawi o makahabol at mas lalong magiging maingat na ang kanilang kalaban sa bawat opensa at depensa. Alam rin nila na mainitin ng ulo ni Aji, baka gamitin nila ito laban sa kanya para sa isang technical foul na pwedeng mauwi sa ejection at kung nangyari ito magiging imbalance talaga ang laro ng Strong Group hindi lamang sa loob ng paint, maaapektuhan ang kanilang buong sistema sa offense at depensa dahil isa sa core player nila itong si Tahwan Aji. Nakita natin na tinambakan ng Bahrain ng team ng Japan dito sa Jones Cup 2025 at Jakar Sampson ang isa sa malakas na player ng Bahrain nakapaglaro sa NBA at sila nga ang susunod na makakalaban ng Strong Group pagkatapos ng laro nila ngayong araw kontra sa team ng Japan at naglalaro sa power forward ang player na ito mukhang hindi na naman magiging madali ang trabaho ng mga bigs natin sa loob ng paint. Malalagay na naman sa isang pagsubok ang team ng Strong Group pero ang edge o ang kalamangan ng Strong Group kontra sa team ng Bahrain ay di hamak na mas malakas ang mga local players natin kontra sa kanila.